Makaigan nitong mga nakaraang araw, sunod-sunod po ang mga napapabalitang krimen sa bansa. At kabilang dyan ang pagpaslang sa motorcycle taxi rider. Dahil nga po dyan, maraming riders na ang natatakot. Naglalagay pa po ng note sa helmet nila na huwag silang saktan. Pero ayon naman po sa PNP, mas ligtas ang bansa ngayon. 3 buwan mataas ilunsad ang Safer Cities Initiatives, nakapagtala raw ng 20.6% na drop sa focus crimes ayon sa pulisya. Ano ba masasabi ng mga kapuso natin sa pahayag na ito? Dito po sa lugar namin, gabi-gabi po may nagro-robing. Hindi po tayo ligtas ngayon kasi karamihan sa mga rider, pinapatay. Portion na ligtas po dito kasi marami pa rin krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Hindi na po kasi ang krimen ngayon laganap na kung saan lugar. Hindi safe eh. Kasi para sa aming mga rider, dapat binibigyan din kami ng pansin ng gobyerno na maging safe kami sa hanap buhay namin. Kasi yung hanap buhay namin napaka-risk. Ang lagay ng kriminalidad sa bansa, pag-usapan natin ngayong umaga. Makasama natin ang spokesperson ng PNP, Police Colonel Allen Ray Co. Magandang umaga po, Colonel Co. Sir, magandang umaga po at sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Jose Melesio Sinatat Jr. Nais pong bumati ng Philippine National Police na isang magandang umaga po sa lahat. Unahin na po natin itong nabanggit niyo po na mas ligtas yung bansa ngayon. So, pakilinaw po, medyo iba reaksyon ng ating mga publiko sa naging pahayag na ito. Salamat po sir sa tsansa na para mailagay po natin sa tamang konteksto ang statement po na yan. Ito pong report na ito ay ginawa noong July 6, ang unang linggo po, unang Monday po ng buwan ng Hulyo. Ito po ay ang kinukumpara po natin is yung 90 days na preceding or before the 90 days implementation naman po ng ating Safer Cities. Opo. Kung kailang nagsimula sir ito noong April 6 hanggang July 4, so ito po ikinumpara natin sa previous na 90 days. Opo. Na nakikita nga po natin bumaba ng 20.64%. At nais ko lang po rin ipaalala sa ating pong mga kababayan na ang pag sinabi po natin ang Pilipinas, hindi po Metro Manila ang Pilipinas. Ang Pilipinas po ay 18 regions, more than 80 provinces, and thousands, more than 1,000 towns sa buong bansa po. Opo. Yes, sir. So, gaya po ng mga kanina, no, na manood niyo po yung sagot ng ating mga kapuso, mukhang nababahala ho sila sa krimen. Mga taga Metro Manila po ito. So, ano yung pwedeng assurance po natin sa kanila na baka naman na-exagerado lang po yung mga reaksyon? So, ano po ginagawa ng PNP para talagang mapalagay po yung loob ng ating mga kababayan? Yes, sir. We acknowledge yung nararamdaman po ng ating mga kababayan dahil we know our perceptions are shaped by what we see and what we hear po sa ating mga news, sa mga balita. Opo. At hindi po natin dinidiscount ito. Ang sinasabi lang po namin, yung data. Ano po importansya ba nitong data na to, statistics? Ito po ang tumutulong sa atin para evaluate po natin ang ating performance, Okay. to inform the public of what's really happening, and of course, yung resource allocation. Alam naman po natin limited ang ating resources. Opo. Kailangan natin dalhin kung saan kailangan ng ating kapulisan. At we also acknowledge na kailangan po nating, we need to strengthen our presence in some areas. Specifically kung saan po nangyayari itong mga krimen na ito. Pag-usapan na po natin itong mga krimen na nangyari dito po sa dalawang rider na namatay. Isa ho yung sinaksak, yung isa naman binaril. Ano na po update sa mga kasong ito? Yes sir, ito po nakikita natin yung sinaksak sa Caloocan. He was immediately captured. At by the way, pasalamat po sa ating mga kababayan, mga concerned citizens. Sila Po ang nakahuli nito sa Malabon. So after po niya itong saksakin, ginamit niya ang motor, pumunta po siya sa Malabon, nang hold up po siya uli. Fortunately, nakasigaw o nakatawag ng pansin yung panibago niya pong biktima at nahuli po siya ng ating mga kababayan doon. Okay. Ito po namang sa Carmona, Yung binaril, una po, naakala ay biktima ng nasagasaan at hit and run, only to find out nung inimbestigahan po natin na may mga tama po siya ng baril, tama ng bala. At ito po naman, ganun din, kinuha niya yung motor, lumipat na naman siya sa 13 Martires, kung saan ay gagawin na naman niya sana yung ano. At nagawa niya nga po, na nakaagaw na naman siya ng panibagong motor. Na-trace po natin siya. Nahuli na po natin siya sa Tondo, Manila. At
when he was cashing out yung pong mga nahingi niya, na naloko niya sa mga sa mga binibiktima niya. Okay, ito na, yung mga rider, no, nalalagay sa panganib. Meron bang pagkakataon makausap sila? Anong payo ng PNP sa ganito mga sitwasyon na para ligtas sila doon sa nakukuha nilang pasahero? Yes, sir. Alam nyo, dynamic po ang ating ginagawang law enforcement. We realize that there's an emerging threat. Ito po, sa threat sa ating mga riders. Kaya, sir, nag-a-adjust po tayo. Kausap na po natin ng ride-hailing companies as well as yung relevant government agencies na nag-re-regulate nito, LTFRB and other agencies, para po mas proteksyon. Alam po natin na noon ang pinoproteksyonan natin, di ba, nung unang panahon o yung dati, ay yung pasahero sa mga drivers. Pwede pong kaya meron tayo pangalan ng driver, yung picture niya, papadala natin. So ito po we will be talking and we are already talking sa mga companies na ito na Pati both pasahero. sides po. Oo, pati Dapat baka pwede rin na merong yung mga pasahero ay May kailangan din impormasyon din. magsabit ng impormasyon. Okay. Pag nag-register ka po sa app, just like yung cellphone number mo, registered po kung sino po talaga ito. And sa ating pong mga riders, gawin din po natin yung ginagawa ng pasahero. Di ba? Pag sumakay po tayo, papadala natin yung pangalan ng driver, saan tayo papunta. Sa ating mga kamag-anak, pwede rin pong gawin ito ng ating mga drivers. Okay. Ito po, may isang serious crime, no? Kalat na kalat sa social media to eh. Yung kaso ng vlogger na binaril, update po tayo dito. Ano na po ang motibo sa krimen? Kasi nagiging politika na, no? Yung direksyon ng iba. So sa PNP, anong nakikita natin dito? Yes, sir. Unang-una, meron na po tayong mga tinitignan persons of interest dito, but for the we do not want to prematurely Opo, give naunawan specific po details, namin. of course, dahil ma-compromise po ang safety ng ating personnel as well as the general public. Opo. Suffice it to say na ito pong ginagawa po natin ng lahat, pinapalo up po natin ng lahat ng leads, tinitignan po natin ng lahat ng anggulo Okay. to bring justice to the family at to the May victim. kinalaman ba sa pagiging vlogger niya, yung krimen? Yun po, kagaya nga po ng sinabi ko, sir, that's one of the angles isa. that we are Okay. looking at. Pwede pong personal, pwede pong wala po tayong isinasarang pinto. Okay. Ito naman, yung isang lalaking susundo lang sana sa school sa Teresa Rizal, pero binaril. Kamusta na ho? Nahanap Ito daw po ang yung isolated talaga, sir, dahil ito ay personal na alitan nila. Okay. Accordingly sa investigasyon natin na lumalabas, ito pong biktima ay may anak siya doon sa school at nagsusundo siya. Ito raw ay may favoritism itong guard. Yung iba pinapapasok, siya ay hindi pinapapasok. Doon lang siya hanggang gate. So, because of this, the previous week, bago po nangyari ito, ay nagkasagutan sila. At dinibdib po ito nung gwardya. Yung gwardya po mismo ang suspect, ay nung dumadaan po itong ating biktima, ay basta na lang po binaril. Okay. Yung pananaw na helpless ang PNP dito sa mga krimen na ito, mensahe na po sa publiko, Colonel Ko. Sir, we understand na iisa po you might feel unsafe right now. Pero iisa po ang ating hangarin, ang mas lalong gawing ligtas ang buong bansa po ang Pilipinas. Hindi niyo po kami kalaban, kami po ay yung kakampi. Lahat po ay gagawin namin, lahat po hindi po kami perpekto. Pero kami po we are striving every day to be better. Na mas maganda po ang serbisyo. At alam mo, ang success po namin dito, sir, ang measure of success ng inyong Philippine National Police is hindi po yung datos, hindi po yung statistics, kundi whether you feel safe. Yung inyo pong pakiramdam. At ito po yung disconnect na namin. Ito po ang datos, ito po ang inyong nararamdaman. Pagkokonekin po namin yan, pagtatagpuin natin na para po yung datos will reflect kung ano po ang nararamdaman ng ating mga kababayan. At sa publiko, huwag kayong matakot. Makakatulong kayo na makapigil sa krimen. 911. Tawagin niyo po agad, di ba, Colonel? Yes, sir. Isa pa po. At ito, may katiyakan ng PNP na mabilis silang makakapunta sa lugar ng krimen. As a matter of fact, sir, nakita naman po natin, na-solve natin lahat. But again, it's not enough. Ang mas maganda po yung prevention, sir. Maraming salamat, PNP Spokesperson Police Colonel Alan Reyco. Sana maging ligtas po tayong lahat, mga kapuso. Magbabalik ang unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.